Wellman TV. Bobby Aguilar. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 931, Kabanata 931, Pagnanakaw ng espiritual na bato. Inabot ng puting buto ang natuyong palad nito, at hinawakan si Otter sa isang iglap. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Otter. Nagmamadali niyang sinubukang buhayin ang kanyang panloob na enerhiya sa pagtatangkang makawala. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto niya kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng puting buto na ito. Walang pagkakataong makalaya. Bago pa makapag-react si Otter, isang napakalaking puwersa ang dumating na. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, talagang napunit ang katawan ni Otter. Lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa gulat. Upang hiwain ang isang martial saint na may kilos, anong klaseng kasanayan ito? Sa sandaling napunit si Otter, lumipad din ang kanyang nascent soul mula sa kanyang banal na sentido. Siya ay nag-hover sa hangin, mukhang sobrang putla. Bagaman maaari pa ring mabawi ang pagkawala ng kanyang katawan, aabutin ng maraming taon bago maibalik ang kanyang sigla. Baka maapektuhan pa nito ang pundasyon ng kanyang paglilinang sa hinaharap. Sino ka? Mahinang sabi ni Otter. Sinulyapan ni Obadiah Heptonstall ang bagong pang-anak na kaluluwa ni Otter at Munition, isang naghihingalong lalaki na tulad mo, bakit ka mag-abala sa napakaraming kalokohan? Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Otter. Lumiko siya para tumakas, ngunit hindi siya binigyan ni Obadiah Heptonstall ng pagkakataon. Inabot ni Obadiah Heptonstall ang kanyang palad, at isang dugong pulang ilaw na parang hola ang nakakulong sa nagbubuhat na kaluluwa ni Otter sa loob. Natarante si Otter. Kung ang kanyang primordial spirit ay nawala, iyon ay talagang nangangahulugan ng katapusan ng lahat. Mr. Mark, iligtas mo ako! Desperadong sigaw ni Otter. Hindi rin masyadong maganda ang mukha ni Mark Fraley. Mataimtim niyang sinabi, kaibigan, maaari nating pag-usapan ito. Para sa kapakanan ko at ng Capital City Martial Arts Association, mangyaring iligtas ang kanyang buhay. Paano ito? Ngunit umiling si Obadiah Heptonstall at sinabing, hindi ko na kailangang bigyan ka ng anumang mukha. Iniwan ang mga salitang iyon, muling inabot ni Obadiah Heptonstall ang kanyang kamay, at ang namumuong kaluluwa ni Otter ay direktang dumapo sa kanyang palad. Pagkatapos, ibinuko ni Obadiah Heptonstall ang kanyang bibig at nilunok ang namumuong kaluluwa ni Otter sa kanyang tiyan. Isang nasisiyahang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha, ngunit sa lahat, ito ay lubhang nakakatakot. Ang pagpatay sa isang martial saint sa isang kilos lang, anong klaseng kasanayan ito? Tahimik ang eksena, at walang nang ahas na huminga. Huminga ng malalim si Mark at tumayo, sino po kayo, sir? Sinulyapan ni Obadiah Heptonstall si Mark Fraley at walang pakialam na sinabi, mukhang curious kayong lahat. Sige, sasabihin ko sa inyo. Nagmula ako sa Immortal Slaying Sect. Ipinanganak ako mula sa Evil Omen, at syempre, gayon din ang Whitebone Army. Noon, ang babaeng nakamaskara ay pumatay ng 10,000 tao mula sa Immortal Slaying Sect sa isang hininga, na naging sanhi ng pagkataranta ng Evil Omen. At ipinanganak ako dahil doon. Nang sabihin niya ito, tila may naisip si Obadiah Heptonstall. Tinampol niya ang kanyang noo, sinabing, oh, speaking of which, kailangan ko talagang magpasalamat sa isang taong tinatawag na Bobby Aguilar. Kung hindi lang niya kinuha ang kabaong ng babaeng nakamaskara, baka hindi na tayo ipinanganak. Ha. Nang marinig ito, si Bobby Aguilar, na nagtatago sa dilim, ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa ekspresyon. Hindi niya inasahan na ang Obadiah Heptonstall na ito ay aksidente niyang nailabas. The Immortal Slaying Sect. Ibig mong sabihin ay mula ka sa dating numero 1 sekta sa mundo mula 10,000 taon na ang nakakaraan. Kumunot ang noo ni Mark. Eksakto. Tumayo si Obadiah Heptonstall habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa pagkamangha. Karamihan sa kanila ay hindi pa nakarinig ng Immortal Slaying Sect noon. Ngunit sina Ricardo Bowman, Daphne Green, at iba pa ay hindi pamilyar sa Immortal Slaying Sect.
Dahil nakita na nila ito sa mga sinaunang aklat sa Capital City Martial Arts Association. Sinasabi na ang pinakamahina sa Immortal Slaying Sect ay nasa Mighty Realm, ibig sabihin ng lahat ng puting buto sa kanyang mga kamay ay ang mga labi ng Mighty Realm Cultivator. Hindi katakataka na napakalakas nila. Maging ang mga martial saints ay madaling mapatay. Masama ito. Ang kanyang puting buto na hukbo ay sapat na upang walisin ang mundo sa lahat ng bagay. Napagtanto din ni Mark ang problemang ito. Siya ay humakbang pasulong, sinabi sa isang malalim na boses, "Sir, wala kaming mga hinaing sa pagitan namin, bakit hindi tayo umupo at mag-usap ng mabuti?" Tumaas ang isang kilay ni Obadiah Heptonstall at Munition, "Noong una akong nagpadala ng isang tao sa Capital City Martial Arts Association, na gustong makipagtulungan sa iyo, tinanggihan mo siya at pinahiya. Hindi mo ba nakalimutan iyon?" Lalong pumangit ang mukha ni Mark. Paano niya nalaman noon na may ganoong kalaking background si Obadiah Heptonstall? "Sige, sapat na." Tahimik na sabi ni Obadiah Heptonstall. "Hindi mo kailangang matakot. Hindi ako tatama ng walang babala. Siyempre, ang malaking espiritual na batong minahan na ito ay pag-aari ko. Kung may hindi sumasang-ayon, maaari kang lumapit ngayon." Tahimik ang eksena, at walang nang ahas na magsalita pa. Bahagyang tumanggaw si Obadiah Heptonstall, na nagsasabing, "Kung gayon, hindi ako magiging magalang. Maghintay." Sa puntong ito, nagmamadaling pinigilan ni Mark ang Obadiah Heptonstall. "Kung ayaw ni Sir, bakit hindi pumunta sa aking tirahan para makipag-usap?" "Paano iyon?" mungkahi ni Mark. Nag-isip sandali si Obadiah Heptonstall at sinabing, "Nabalitaan ko na ang mundo ng martial arts ay pinamumunuan na ngayon ng mga taong katulad mo, tama ba?" "Tama iyan." Mabilis na tumanggo si Mark. Hinaplos ni Obadiah Heptonstall ang kanyang baba at bamulong, "Well, baka may magagamit talaga ako para sa iyo. Fine, papakinggan ko ang sasabihin mo." Nang makita ito, tuwang-tuwa si Mark at mabilis na sinabi, "Sir, please." Sa ilalim ng tingin ng lahat, umalis ang dalawa sa eksena. Ano kayang pinag-uusapan ni Mark sa kanya? Ano pa kaya ang pag-uusapan nila? Nagkukunwari lang sila. Kung ano man ang pinag-uusapan nila, walang mabuti para sa atin. Siguro dapat na nating simulan ng pag-iisip ng mga countermeasures. Ang mga kontemporaryong martial artist ay labis na nag-aalala at nalungkot. Alam na alam nilang lahat na sa negosasyon sa pagitan ng malalakas, ang mahihina ay laging sinasakripisyo. "Senior Calvert, okay ka lang ba?" Nagmamadaling pumunta si Bobby Aguilar sa tabi ni Calvert Rose. Bahagyang iwinagayway ni Calvert Rose ang kanyang kamay, na nagsasabing, "Okay lang ako." Bumantong hininga si Bobby, "Senior Calvert, dapat kang magmadali sa Divine Alchemist Pavilion at maglaan ng oras para makabawi." Natahimik si Calvert Rose, bahagyang yumuko lang kay Bobby. Sa sandaling ito, biglang napansin ni Bobby ang isang palihim na figure. Ito ay walang iba kundi ang lalaking may bigot. Palihim siyang lumabas ng venue at nagsimulang tumakbo pagkaalis niya. Nakita ito ni Bobby at mabilis na nagpaalam kay Calvert Rose, sinundan ang lalaking nagmamadali. Naabutan ni Bobby ang lalaking may bigot, tinapik ang kanyang balikat, at sinabing, "Saan ka pupunta?" Umirap ang lalaki, na nagsasabing, "Saan pa ako pupunta? Hindi mo ba narinig ang kanilang sinabi? Gusto ng bastard na iyon ang buong espiritual na batong akin. Kailangan kong nakawin ang mga espiritual na batong ito habang wala pa siya." Nagningning ang mga mata ni Bobby, at sinabi niyang may pananabik, "Magandang ideya." Kabanata 932, Kabanata 932, Isang hakbang sa iyo. Dapat kong sabihin, ang lalaking may bigot ay hindi kapani-pani walang matalino. Nang hindi pa sila nakapunta sa malaking minahan ng espiritual na bato, mabilis siyang nagpunta upang nakawin ang lahat ng mga bagay. "Bilisan mo, mahirap kung matuklasan tayo," ungol ng lalaking may bigot. "Kapag ninakaw na natin ang lahat, kailangan nating maghanap ng lugar para itago ito sa lalong madaling panahon." Paulit-ulit na tumanggo si Bobby Aguilar, mabilis na sumunod sa likod ng bigot na lalaki.
Dumating silang dalawa malapit sa isang formation. Ang porma sayon na ito ay ang pasukan sa malaking minahan ng espiritual na bato. Sa pamamagitan ng pagdaan sa porma sayon na ito, at pagdaragdag ng isa na inilagay ko kanina sa minahan, maaari tayong makapasok ng maayos sa malaking minahan ng espiritual na bato. Hinaplos ng lalaking may bigot ang kanyang buhok sa mukha at buong pagmamalaki. Hinikayat siya ni Bobby Aguilar, huwag ka nang mag-aksaya ng oras, bilisan mo. Ang lalaking may bigot ay ungol, nakatayo sa harap ng porma sayon, bumubulong ng mga incantation sa ilalim ng kanyang hininga. Hindi nagtagal, isang serye ng mga ilaw ang dumaan, at ang porma sayon ay nagbukas ng pasukan. Bilisan mo. Udyok ng lalaking may bigot. Umungol si Bobby Aguilar bilang tugon, hindi nag-aksaya ng oras, at sinundan ang may bigot sa loob. Habang lumalabo ang kanyang paningin, naramdaman ni Bobby Aguilar ang mabilis na pagtakbo ng kanyang katawan sa kalawakan. Makalipas ang mga 10 minuto, nang muling idilat ni Bobby ang kanyang mga mata, sumisid siya sa isang napakalaking hukay na kahawig ng isang bulkan. Sa malalim na hukay, may mga hibla ng masaganang chi at mga pagsabog ng parang apoy na liwanag. Sa ilalim ng liwanag na ito, kumaluskos ang katawan nilang dalawa, na para bang susunugan. Haze, medyo mainit, ungol ng lalaking may bigot. Hindi pinansin ni Bobby Aguilar ang init. Naakit kasi ang tingin niya sa eksenang nasa harapan niya. Sa harapan nilang dalawa, kumikislap ang mga nakakasilaw na ilaw. Ang mga espiritual na bato, na parang mga diamante, ay ipinakita sa harap nila. Napakalaking bilang ng mga espiritual na bato, kahit si Bobby Aguilar ay hindi maiwasang makaramdam ng labis na kaba. Mayaman kami, mayaman kami. Si Bobby Aguilar ay nakakuha ng isang espiritual na bato at tuwang-tuwa. Ang alinman sa mga espiritual na batong ito ay naglalaman ng napakadalisay na chi. Hanggat nakuha nila ang batch ng mga espiritual na bato, hindi nila kailangang mag-alala sa hinaharap. Mayroong higit pa kaysa sa naisip ko, sabi ng lalaking may bigot, hinahaplos ang kanyang buhok sa mukha. Bilasan mo at ilagay ang mga espiritual na batong ito sa special magic artifact, tuwang-tuwang sabi ni Bobby Aguilar. Umikot ang mga mata ng lalaking may bigot, anong nagmamadali? Kahit nasa loob na tayo, kailangan pa rin nating mag-isip ng rutang takasan. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Bobby Aguilar. Ipinaliwanag ng lalaking may bigot, kung sakaling gumawa sila ng ilang pamamaraan dito, malaki ang posibilidad na matuklasan tayo kung kukuha tayo ng maraming espiritual na mga bato. Kaya, kailangan kong mag-set up ng formation para makatakas tayo. Mabilis na tumango si Bobby Aguilar, may katuturan iyon. Gaano katagal? Ang lalaking may bigot ay nagbilang sa kanyang mga daliri at nagsabi, karaniwan, ito ay tatagal ng hindi bababa sa 5 oras, ngunit ang mga espiritual na bato dito ay maaaring gamitin bilang mga materyales, na magpapaikli ng oras. Nagkalkula siya saglit, at pagkatapos ay sinabi, 2 oras. Sige, bilasan mo, udyok ni Bobby Aguilar. Ang lalaking may bigot ay hindi na nagsalita pa, kumuha ng ilang espiritual na bato at itinayo ang porma sayon. Tumingin si Bobby Aguilar sa paligid. Ang napakalaking hukay ay tila walang katapusan, nakatingala, ito ay parang bulkan. Ang buong minahan ay naglalaman ng hindi bababa sa daan-daang libong espiritual na mga bato, at ang mga epekto ng bawat isa sa mga ito ay higit na lumampas sa 5,000 taong gulang na mga halamang gamot. Nagtataka ako kung paano nabuo ang isang napakalaking minahan ng espiritual na bato, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Huminga siya ng malalim, naramdaman ang mayamang chi na lumabas mula sa hukay. Kasabay nito, inilabas ni Bobby ang kanyang banal na sentido, na tinakpan ang paligid. Sa ilalim ng banal na kahulugan ni Bobby Aguilar, natuklasan niya ang hindi bababa sa 8 tao. Ang 8 taong ito ay pawang mga practitioner ng Military Marquee Realm, na malamang na naiwan ng iba't ibang Mystic Realms at ng Capital City Martial Arts Association para sa proteksyon. Ngunit walang pakialam si Bobby Aguilar, hanggat walang martial saints, wala siyang dapat ikatakot. Sa sandaling iyon, nag-uusap sina Obadiah Heptonstall at Mark Fraley.
Sa opisina, si Obadiah Heptonstall at Mark Fraley lang ang naroon. Si Star at ang iba ay nagbabantay sa labas. Makalipas ang halos isang oras, lumabas sa opisina ang dalawang lalaki. Masaya silang nag-uusap, parehong mukhang nasiyahan. Sana makapag-collaborate tayo ng maayos, nakangiting sabi ni Mark Fraley. Bahagyang tumango si Obadiah Heptonstall, sana nga. Matapos iwanan ang mga salitang iyon, tumalikod at umalis si Obadiah Heptonstall. Nang wala na siya, hindi na makapaghintay si Star na magtanong, "Young Master Mark, ano ang ipinangako mo sa kanya?" Kinusot-kusot ni Mark ang kanyang mga mata at sinabing, "Wala lang, ipinangako ko lang sa kanya na hindi makikialam ang Capital City Martial Arts Association sa anumang gagawin niya, at kapag kinakailangan, bibigyan pa nila siya ng tulong. At, bigyan mo siya ng kalahati ng minahan ng espiritual na bato." Kumunot ang noo ni Star, ang taong ito ay napakahusay, walang sinuman ang makakagarantiya sa kanyang gagawin. Basta hindi tayo makakaapekto, tama na, malamig na tawa ni Mark. Iba ang ugali ni Star. Young Master Mark, isipin mo, kung talagang nagtataglay siya ng lakas na higit sa kakayahan ng iba, uupo ba siya at makikipag-ayos sa atin? O ibibigay ang kalahati ng minahan ng espiritual na bato? Nag-aalalang sabi ni Star. Kung hahayaan natin siyang lumaki ngayon, tiyak na siya ay magiging walang talo sa hinaharap. At sa panahong iyon, ang iyong mga kasunduan ay hindi na umiiral. Tumingin si Mark kay Star at malamig na sinabi, "So, gusto mo akong lumipat sa kanya ngayon?" Eksakto, humanap ng paraan para maalis ang mga ito. Bulalas ni Star. Malamig nang inisya ni Mark, "Star, nabaliw ka na ba?" Sa ngayon, ang Capital City Martial Arts Association ay pinagkakaguluhan ng mga kaaway, at lipulin man natin o hindi si Obadiah Heptonstall, tiyak na mabibigat na kabiguan tayo. Sa oras na iyon, tiyak na may ibang makikinabang sa ating mga pagkalugi. Pero, tama na, nakapagdesisyon na ako, wala na akong sasabihin. May iba pang gustong sabihin si Star, ngunit naputol ang kanyang sinabi ni Mark. Sige, pumunta tayo sa minahan ng espiritual na bato, malamig na sabi ni Mark. Kabanata 933, Kabanata 933, Nakawi ng malaking minahan ng espiritual na bato. Damn it, damn it. Ang lalaking may bigot ay hindi napigil ang magmura. Kung aabisuhan nila ang Martial Saint, magkakaproblema tayo. Hindi maiwasang magkunot ng mahigpit ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, biglang hinubad ni Bobby ang kanyang special magic artifact at iniabot sa lalaking may bigot. Sabay-sabay, tumingin si Bobby sa lalaking bigot at sinabing, "Ibinibigay ko sa iyo itong special magic artifact. Ikarga mo ang mga espiritual na bato, at papatayin ko sila." Pagkasabi nito, gumalaw ang katawan ni Bobby, humahanggos patungo sa gilid ng malaking minahan ng espiritual na bato. Nang makarating siya sa gilid, pinalibutan agad siya ng ilang Marquis. "Sino ka, at bakit ka nasa malaking espiritual na batong minahan?" Sigaw ni Marquis. Malamig na tumawa si Bobby, "Ako ang tatay mo." Bago ang mga salita ay bumagsak, ang golden light ni Bobby ay pumutok, at siya ay naghagis ng suntok. Sa isang iglap, lumipad ang dugo at laman kung saan-saan. Ang hindi kapani-pani walang mabangis na kamao ni Bobby ay agad na nabasag ang kanilang mga katawan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang iilang Marquises na ito ay namatay na lahat sa kamay ni Bobby. Kinuha ni Bobby ang mga ginintoang core sa kanilang katawan at isinilid sa kanyang bulsa, saka tumingin sa paligid. Buti na lang at walang Martial Saint na lumapit sa kanyang paggalaw. Ha! Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Bobby ang isang bakas ng kakaibang enerhiya. Ang enerhiyang ito ay nagmula sa Martial Saint. Hindi maganda. Kailangang umalis kaagad. Napagtanto ni Bobby Aguilar na may mali at nagmamadaling bumalik sa malaking minahan ng espiritual na bato. Sa loob ng minahan, ang lalaking may bigot ay galit na galit pa rin sa pagpupuno ng mga espiritual na bato. "Hindi na natin ito magagawa, may darating na Martial Saint," sabi ni Bobby.
Gayunpaman, ang lalaking may bigot ay medyo ayaw pa rin, puno ng kasakiman ang mukha. Sa ngayon, hindi bababa sa kalahati ng minahanang espiritual na bato ang nakolekta ng dalawa sa kanilang special magic artifacts. Tama na, hindi tayo makakaalis kung magpapatuloy tayo. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Walang sabi-sabi pa, hinailan niya ang lalaking bigot sa special formation. Sa sandaling tumuntong ang dalawa sa pormasayon, dumating na sina Obadiah Heptonstall, Mark Fraley, at iba pa. Pagdating malapit sa malaking minahanang espiritual na bato, naramdaman nila kaagad na may sira. Ha! Nasaan ang mga tao? Kumunot ang noo ni Mark. Naglagay siya ng mga tao sa paligid dito, at ngayon ay wala ni isa. Hindi na kailangang tumingin, patay na sila, ang mukha ni Obadiah ay lubhang madilim. Patay. Nagbago ang mukha ni Mark, at nagmamadali siyang pumunta sa malaking espiritual na batong minahan. Nang marating niya ang tuktok ng bundok, mabilis niyang nakita ang mga nagkawatak-watek na bangkay. Mas lalong pumangit ang mukha ni Mark. Anong nangyari? Gulat na sigaw ni Mark. Nakakunot ang noo ni Star, nakatayo sa malapit na parang may naisip. Mabilis niyang tiningnan ang minahanang espiritual na bato. Nang makitang wala na ang kalahati ng mga espiritual na bato, agad na nagdilim ang mukha ni Star. Hindi maganda, ang mga espiritual na bato ay ninakaw, malamig na sabi ni Star. Ano? Nagmamadaling pumunta si Mark sa gilid. Nang makita niyang wala na ang mahigit kalahati ng minahanang espiritual na bato, nakaramdam siya ng kadiliman sa harap ng kanyang mga mata at halos mawalan ng malay. Paano? Paano nangyari ito? Sino ang gumawa nito? Galit na sigaw ni Mark. Ngumisi si Obadiah, huwag kang magpanggap. Sino ang nakakaalam kung nailipat mo na ang mga espiritual na bato? Nagmamadaling sinabi ni Mark, ang sinumang gumalaw ng mga espiritual na bato ay isang bastard. Malamig na sinabi ni Obadiah, ganun ba? Kahit nailipat mo ang mga espiritual na bato, hindi mo ito aaminin. Hayaan ang langit ang maging saksi, kung sino man ang gumalaw ng mga espiritual na bato ay maaaring tamaan ng kidlat at mamatay. Galit na sabi ni Mark. Hinusot ni Star ang kanyang mga mata, tumaas ang kanyang katawan sa hangin at tumalon sa minahan ng espiritual na bato. May special formation dito, malamig na sabi ni Star. Pagkarinig nito ay dali-dali namang sumunod ang iba. Sa pagtingin sa special formation, mas naging kakilakilabot ang kanilang mga mukha. Star, maaari mo bang malaman kung sino ang naglipat ng mga espiritual na bato? Malamig na tanong ni Mark. Tumango si Star, hanggat narito sila, magkakaroon ng natitirang aura. Dahil doon, bahagyang ipinikit ni Star ang kanyang mga mata, naramdaman ang natitirang aura sa paligid niya. Pero hindi nagtagal, bahagyang nagbago ang mukha ni Star. Dahil laking gulat niya nang makitang walang aura dito. Paano ito? Kumunot ang noo ni Star. Anong mali? Nagmamadaling tanong ni Mark. Umiling si Star, ang nagnakaw ng mga espiritual na bato ay malamang na isang eksperto. Hindi ko makita ang kanilang aura. Stop pretending, malamig na sabi ni Obadiah. Wala akong pakialam kung ang mga espiritual na bato ay ginalaw mo o hindi, ngunit ayon sa kasunduan, dapat kong kunin ang kalahati ng aking espiritual na bato, upang ang natitirang mga espiritual na bato ay akin. Malamig na sabi ni Mark, sa anong dahilan? Sa anong mga batayan? Kahit na ang mga espiritual na bato ay hindi ninakaw ng iyong mga tao, sila ay binabantayan ng iyong mga tao. Ngayong ang mga espiritual na bato ay nawala, natural na kailangan mong managot, Obadiah sneered. Kinagat ni Mark ang kanyang mga ngipin, puno ng galit ang kanyang mukha, ngunit may kaunting takot din siya kay Obadiah. Matapos itong pag-isipang mabuti, matigas na sinabi ni Mark, kukunin natin ang kalahati ng mga espiritual na bato bawat isa. Imposible, ang kalahati mo ay ninakaw na, ani Obadiah na may singkit na mga mata. Kasabay nito, isang malamig na evil omen na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan, na nagparamdam sa mga tao ng lamig sa kanilang mga buto. Kung kaya mo, hanapin muli ang mga ninakaw na espiritual na bato. Malamig na sabi ni Obadiah. Natahimik si Mark.
Isa lang siyang half-step martial sage, at kahit na may proteksyon si Star, hindi pa rin siya sigurado sa loob. Nang makitang tahimik si Mark, mahinang huminga si Obadiah at hindi na nagsalita pa, pagkatapos ay sinimulan niyang kolektahin ang mga espiritual na bato. Samantala, nahulog si Bobby Aguilar at ang lalaking bigot sa spatial formation. Damn, anong klaseng spatial formation ito? Muntik na akong patayin. Hindi maiwasan ni Bobby ang magmura. Bumulong ang lalaking bigot, hindi naman masama ang 2 oras para i-set up ang formation, napaka-demanding mo. Hinimas ni Bobby ang kanyang puwetan, tumingin sa paligid, at sumimangot, nasaan ito? Kabanata 934, Kabanata 934, ang lihim sa spatial magic artifact sa Lungguhit 1. Ang malawak na disyerto na ito ay napakalaki kaya naghinala pa si Bobby Aguilar na wala sila sa kanilang sariling bansa. Inilabas niya ang kanyang banal na sentido, tinakpan ang paligid, ngunit natuklasan na walang isang tao. Natatakot ako na nahulog tayo sa lupain ng walang tao, sabi ni Bobby Aguilar na may mapait na ngiti. Ikanaway ng lalaking may bigot ang kanyang kamay at sinabing, hindi mahalaga. Tiyak na mahahanap natin ang ating daan palabas. Sa pamamagitan nito, nagsimulang maghukay ng mga espiritual na bato ang lalaking may bigot. Haha, mayaman kami. Sumayaw sa tuwa ang lalaking may bigot. Naghukay siya ng daan-daang espiritual na mga bato, at nahiga siya sa gitna ng mga iyon. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na bigyan ng thumbs up ang lalaki. Hindi niya akalain na kaya niyang agawin ang malaking minahan ng espiritual na bato para sa kanyang sarili. Sa mga espiritual na batong ito, ang aking paglilinang ay maaaring umunlad ng mas mabilis, bulong ni Bobby Aguilar. Pagkatapos, inilabas din ni Bobby Aguilar ang spatial magic artifact, handa nang kunin ang mga espiritual na bato mula rito. Ngunit nang pumasok ang kanyang divine sense sa spatial magic artifact, natigilan siya. Paano naging ganito? Mahigpit na ikinakunot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kilay, at ang kanyang mukha ay parang gulat na gulat. Anong mali? Ungol ng lalaking may bigot. Hindi sumagot si Bobby Aguilar. Tumayo siya at kinuha ang lahat mula sa spatial magic artifact. Ngunit sa kanyang pagkabigla, walang ni isang espiritual na bato sa loob. Nasaan ang mga espiritual na bato? Nanlaki ang mga mata ni Bobby Aguilar nang biglang tumingin sa lalaking may bigot. Sumimangot ang lalaking may bigot at nagsabi, ano ang ibig mong sabihin? Namutla ang mukha ni Bobby Aguilar, at napabulalas siya, wala ni isang espiritual na bato dito. Ano? Paano ito posible? Hindi makapaniwalang tumitig ang lalaking may bigot. Hinanap ni Bobby Aguilar ang buong spatial magic artifact ngunit wala pa ring nakitang espiritual na mga bato. Sa sandaling iyon, naghinala pa si Bobby Aguilar na ang lalaking may bigot ay hindi man lang naglagay ng mga espiritual na bato. Talaga bang hindi mo inilagay ang mga espiritual na bato? Tanong ni Bobby Aguilar na nakakunot ang noo. Tumitig ang lalaking may bigot at sinabing, nagbibiro ka ba? Siyempre, inilagay ko sila. Kung gayon bakit walang tao dito? Sabi ni Bobby Aguilar na may malungkot na mukha. Paano ko malalaman? Sagot ng lalaking may bigot na may malungkot na mukha. Nakaupo lang si Bobby Aguilar sa lupa, sobrang pangit ng mukha. Kung inilagay ang mga espiritual na bato, paanong wala? Huwag mo akong pagdudahan. Tinitiyak ko sa iyo na inilalagay ko ang lahat ng espiritual na bato, malamig na sabi ng lalaking may bigot. Si Bobby Aguilar ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang mukha ay lalong naging pangit. Hindi niya maisip kung paano mawawala ang mga espiritual na bato sa manipis na hangin. Naging walang kabuluhan ba ang paglalakbay na ito? Kung talagang hindi uubra, ibibigay ko na lang sa iyo ang sa akin, ungol ng lalaking may bigot. Marahan na bumantong hininga si Bobby Aguilar. Inalis niya ang spatial magic artifact at nag-impake din ng sarili niyang supply. Kalimutan mo na ito, iwinagayway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay. Hindi man niya moari, pinili niyang magtiwala sa lalaking may bigot. Dahil ang lalaking may bigot ay walang dahilan para dein si Bobby Aguilar. Maghanap muna tayo ng paraan para makaalis sa mapahamak na lugar na ito,
sabi ni Bobby Aguilar nang tumayo siya. Sa kabila ng kanyang mga salita, ang pakiramdam ng pagkawala sa mukha ni Bobby Aguilar ay hindi maitago. Kalimutan mo na, bibigyan kita ng kalahati, bulong ng lalaking may bigot. Ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at pilit na ngumiti, pag-uusapan natin ito mamaya. Dahil doon, tumalikod si Bobby Aguilar, balak niyang lisanin ang malawak na disyerto. Nang makita ito, ang lalaking may bigot ay nag-aatubili lamang na alisin ang mga espiritual na bato sa ngayon. Ang disyerto na ito ay napakalaki. Naglakad silang dalawa ng isang buong araw na walang nakikita ni isang tao. Ano sa lupa ang lugar na ito? Hindi napigilan ng lalaking may bigot. Si Bobby Aguilar ay nanatiling tahimik, ang kanyang isip ay abala sa usapin ng mga espiritual na bato. Naglakad silang dalawa mula araw hanggang gabi. Wala silang nakita ni isang tao kahit na madilim na ang langit. Damn, this place would be a great hiding spot, bulong ng lalaking may bigot. Pagkaraan ng isang araw na paglalakad, napagod ang dalawa at nagpasya na magpahinga sandali. Kaya, nakahanap sila ng pwesto at nahiga. Habang nakahiga sila sa desyerto na kaparangan, ang tanging naiisip ni Bobby Aguilar ay ang mga espiritual na bato. Nang makita ang malungkot na mukha ni Bobby Aguilar, inisip ng lalaking may bigot na nagdududa siya sa kanya, kaya medyo hinaing niyang sinasabi ko sa iyo, talagang inilagay ko ang mga espiritual na bato, maliban kung may mali sa iyong special magic artifact. Nang marinig niya ito, nagulat si Bobby Aguilar. Dali-dali siyang bumangon at tumingin sa lalaking may bigot. Ano? Ungol ng lalaking may bigot. Sinampal ni Bobby ang sarili niyang ulo at sinabing, sabi mo may mali sa special magic artifact. Ang mga salita ay nagpaalala kay Bobby Aguilar. Noon, sinubukan ni Mallory Poe ang hindi mabilang na paraan para maibalik ang special magic artifact na ito. Bigyan mo ako ng espiritual na bato. Nag-aalalang sabi ni Bobby Aguilar. Bagamat hindi alam ng lalaking may bigot kung ano ang ginagawa ni Bobby Aguilar, naglabas siya ng isang espiritual na bato at ibinigay ito kay Bobby. Nang walang salita, inilagay ni Bobby Aguilar ang espiritual na bato sa special magic artifact. Para saan? Naguguluhang tanong ng may bigot. Mataimtim na sinabi ni Bobby Aguilar, susubukan ko ito para makita kung problema ba ito sa special magic artifact. Dahil doon, hindi na nagsalita si Bobby Aguilar. Tahimik siyang naghintay. Makalipas ang ilang minuto, nagpadala si Bobby Aguilar ng isang tipak ng divine sense sa special magic artifact. Maya-maya, nanlaki ang mga mata ni Bobby Aguilar. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ng lalaking may bigot. Napalunok si Bobby Aguilar at sinabing, ang espiritual na batong iyon, nawala na naman. Tingnan mo, sinabi ko sa iyo na wala itong kinalaman sa akin. Mabilis na ungol ng lalaking may bigot. Napakamot ng ulo si Bobby Aguilar at sinabing, pwede bang? Ang special magic artifact na ito ay makakain ng mga espiritual na bato. Imposible. Kumaway ng kamay ang lalaking may bigot. Batay sa aking maraming taon ng karanasan, ang special magic artifacts ay hindi maaaring magkaroon ng divine sense maliban kung may nakatago sa loob ng iyong special magic artifact, paliwanag niya. Sinulyapan ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigot at sinabing, ang sinasabi mo ay, tanging isang bagay na may banal na kahulugan ang makakalamon ng mga espiritual na bato. Iyon ang normal na kaso, tumanggo ang lalaking may bigot. Pero mahirap sabihin. Baka may leak ang special magic artifact mo. Isang leak. Kumunat ang noo ni Bobby Aguilar at nagmamadaling tumingin sa lupa. Medyo hindi nakaimik ang lalaking may bigot, kahit tumagas ito, imposibleng tumagas ito sa lupa. Baka mahulog ito sa kawalan at mawala ng walang bakas. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot. Itinago niya ang kanyang baba at umupo sa lupa saglit na nag-iisip, pagkatapos ay umiling, hindi, kung may leak ang special magic artifact, hindi ito gugustuhin ni Mallory Poe na ibalik ito ng husto. Ang pag-aalis ng posibilidad na iyon ay nangangahulugang isa na lang ang natitira. Talagang may nakatago sa loob ng special magic artifact. At ito ay isang bagay na may banal na kahulugan.
Pinag-iisipan ito ng mabuti, mula nang makuha ang Spatial Magic Artifact, hindi pa ito nasuri ng maayos ni Bobby. Kabanata 935, Kabanata 935, Isang malalim na kalaliman. Sa sandaling pumasok ang kanyang Divine Sense sa Spatial Magic Artifact, naramdaman ni Bobby Aguilar na parang umalis ang kanyang kaluluwa sa shell nito. Habang ang kanyang katawan ay nanatiling hindi gumagalaw, nakaupo sa lupa, siya ay nasa malaking panganib kung may aatake sa kanya sa sandaling ito. Sa loob ng Spatial Magic Artifact, ang strand ng Divine Sense ni Bobby ay naging isang tao. Tumingin siya sa paligid, at bukod sa ilang nakaimbak na bagay sa loob ng Spatial Magic Artifact, tila napakalawak at walang laman. Ito ba ang interior ng Spatial Magic Artifact? Nagsalubong ang kilay ni Bobby. Ang paligid ay lumitaw na sobrang dilim at hindi malinaw. Mabagal lang siyang lumakad pasulong, sinasalubong ang kakaibang kapaligiran. Ito ang kanyang unang pagkakataon na tumuntong sa Spatial Magic Artifact, at ang kakaibang istruktura nito ay medyo nagulat sa kanya. Napakalawak ng espasyo sa loob ng Spatial Magic Artifact na ito. Napaisip si Bobby habang naglalakad. Makalipas ang ilang dosenang minutong paglalakad, hindi pa rin siya nakakarating sa gilid. Sa pamamagitan ng pagtatansya na ito, ang kapasidad ng Spatial Magic Artifact na ito ay ganap na lampas sa imahinasyon. Sa buong gabi, wala pa ring mahanap si Bobby na kakaiba tungkol sa Spatial Magic Artifact. Walang magawa, nagpasya siyang pansamantalang umalis sa artifact. Ang kanyang banal na pakiramdam ay bumalik sa kanyang katawan, at sa isang iglap, ang kanyang kutis ay naging lubhang mapatla. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, ang pagkakaroon ng malaking bahagi ng kanyang banal na pakiramdam na umalis sa katawan ay hindi kapani-pani walang nakakapagod. Kamusta na? Nag-aalalang tanong ng lalaking may bigot nang imulat ni Bobby ang kanyang mga mata. Umiling si Bobby at sinabing, hindi maganda. Ang Spatial Magic Artifact ay mas malaki kaysa sa inaakala ko. Baka kailangan kong magpahinga sandali. Bumulong ang bigot na lalaki, ang swerte mo talaga, bata. Kung talagang may nakatagong Divine Sense dyan, kumita ka na. Isang kapalaran. Nagtaas ng kilay si Bobby. Kahit na mayroong ilang banal na kahulugan na nakatago sa loob, anong pakinabang ang may dudulot nito sa akin? Ikanaway ng lalaking may bigot ang kanyang kamay at sinabing, mauunawaan mo yan sa iyong sarili. Huwag mong itanong sa akin ang lahat. Habang nag-uusap sila, biglang umitim ang paningin ni Bobby. Muling damaloy sa kanyang katawan ang matinding sakit mula sa kanyang dantian. Nang hina ang buong katawan ni Bobby, bumagsak sa lupa. Hanggang sa nagluwa siya ng isang subo ng dugo ay bahagyang lumuwag ang kanyang ekspresyon. Isang pool ng itim na dugo ang nabuo sa lupa, isang nakakatakot na tanawing pagmasdan. Ang dami ng dugong naisuka niya sa pagkakataong ito ay tila mas marami pa kaysa dati. Mukhang lumaki ang lamat sa dantian ko, napakunot ang noo ni Bobby. Sa bilis na ito, hindi magtatagal ay madudurog ang kanyang ginintoang core. Nangangahulugan ito ng tiyak na kamatayan sa puntong iyon. Nabanggit ng Pavilion Master na ang Heavenly Vanilla ay maaaring nasa ikalawang lihim na kaharian, tahimik na bulong ni Bobby. Gayunpaman, upang makapasok sa ikalawang lihim na kaharian, dapat na hindi bababa sa naabot ng isa ang Martial Saint Realm. Ngunit paano siya nakapasok sa Martial Saint Realm nang hindi naaayos ang kanyang nasirang dantian? Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng hindi kapani-paniwalang pagkabalisa kay Bobby. Wag na lang. Isa-isa lang natin, napabuntong hininga si Bobby. Humiga siya sa disyerto, ipinikit ang kanyang mga mata at dahan-daang binabawi ang kanyang banal na sentido. Sa kabilang side, sa Capital City Martial Arts Association, bakas sa mukha ni Mark Fraley ang labis na pagkadismaya. Hindi lamang nawala sa kanya ang mga espiritual na bato, ngunit nawalan din siya ng mukha. Si Obadiah Heptonstall ay nagpakita ng ganap na pagwawalang bahala para sa kanya, na hindi mabata. Damn! Lalong nagalit si Mark habang iniisip iyon. Mula nang siya ang pumalit sa Capital City Martial Arts Association, sunod-sunod na problema ang kanyang hinarap. Hindi lamang nawala sa kanila si Emily Taylor,
ngunit hindi rin nila nakuha si Bobby Aguilar. Sa pagkakataong iyon, may pumasok mula sa labas. Young Master Mark, may isang tao sa labas na nagsasabing si Hanli Po ang gustong makita ka. Hanli Po. Kumunot ang noo ni Mark. Ano ang hinahanap niya sa akin? May importante daw siyang balitang sasabihin sa iyo. Pagkatapos mag-isip sandali, ikanaway ni Mark ang kanyang kamay, papasukin mo siya. Oo. Makalipas ang ilang minuto, mabilis na pumasok si Hanli Po. Diretso siyang naglakad patungo kay Mark, kinulong ang kanyang mga kamay, at nakangiting sinabi, Young Master Mark, matagal na po ito. Anong gusto mo? Mukhang naiinip si Mark. Casual na ngumiti si Hanli, hindi ako mangangahas na abalahin ka kung hindi ito isang bagay na mahalaga. Iluwa mo na lang. Saway ni Mark. Walang pag-aalinlangan, natahimik si Hanli saglit at pagkatapos ay nagsabi, Young Master Mark, pumunta ako rito para sabihin sa iyo ang tungkol sa kinaroroonan ni Bobby Aguilar. Nagulat si Mark, tapos biglang tumayo at tinitigan si Hanli, Bobby Aguilar. Are you telling the truth? Talagang. Mahinahong sagot ni Hanli. Hindi pa nagtagal, pumunta siya upang makita ang aking ama at kumuha ng isang mahiwagang artifact na tinatawag na Thousand Faces. Ang artifact na ito ay isang sombrero. Kapag isinuot mo ang sombrero na ito, maaari nitong itago ang iyong aura. Hindi sinasadyang nagkontrata ang mga mag-aaral ni Mark. Isang sombrero. Hindi ba't iyon ang batang nakipag-away kay Darian Snyder malapit sa malaking minahan ng espiritual na bato? Hindi katakataka na mayroon siyang gayong lakas at katapangan. Siya iyon, biglang nanlamig ang mukha ni Mark. Tumingin siya kay Hanli, nagtatanong sa malamig na tono, sigurado ka ba dito? Isinusumpa ko ito. Tinapik ni Hanli ang kanyang dibdib. Magaling. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Mark. Kasalukuyan siyang kulang ng paraan para makakuha ng merito para sa Capital City Martial Arts Association. Kung mahuli niya si Bobby, makakakuha siya ng pagkilala mula sa mga nakatataas. Young Master Mark, ako ba ay itinuturing na nag-ambag sa pagbibigay sa iyo ng mahalagang balitang ito? Nakangiting tanong ni Hanli. Sinulyapan siya ni Mark at malamig na ngumisi, oo naman. Kapag nahuli ko na si Bobby, kahit anong gusto mo, mabubusog kita. Tumayo si Hanli at tuwang-tuwang sinabi, Young Master Mark, ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. May paraan ako para maakit si Bobby. Seryoso ka ba? Mas lalong natuwa si Mark. Tinapik ni Hanli ang kanyang dibdib at sinabing, syempre. Bigyan mo lang ako ng ilang araw, at hahanapin ko si Bobby para sa iyo. Magaling, magaling. Humagalpak ng tawa si Mark. Kung mahahanap mo si Bobby para sa akin, maaari akong sumang-ayon sa alinman sa iyong mga kahilingan. Hinawakan ni Hanli ang kanyang ilong at pagkatapos ay tumayo, sinabing, Young Master Mark, hintayin mo lang ang aking mabuting balita. Matapos iwanan ang mga salitang ito, tumalikod si Hanli at naglakad palayo. Para sa mga susunod na araw, hindi umalis si Bobby sa disyerto. Pinilit niyang alisin ang kanyang divine sense sa kanyang katawan, sinisiyasat ang spatial magic artifact para sa anumang abnormalidad. Kalahating araw lang ang magagawa ni Bobby sa bawat pagkakataon. Sa wakas, pagkatapos pumasok at lumabas ng kabuuang 8 beses, sa wakas ay nakakita si Bobby ng kakaiba sa loob ng spatial magic artifact. Sa kaibuturan ng artifact, talagang mayroong isang kailaliman. Mabilis na naglakad si Bobby sa gilid ng bangin at sumilip dito.